See you. Have a good day. Dito magsisimula ang isang journey of a lifetime. Lilibutin natin ang buong mundo sa adventure na to. Puno ito ng kwento at mga idea na hindi nyo makakalimutan. Ang Alpha ay binubuo ng sessions na dinisenyo para tulungan tayong pag-usapan ang ilan sa mahalagang tanong tungkol sa buhay. Hindi to lecture na puro kami lang ang magsasalita. Mag-uusap tayo. Bibigyan ng chance ang lahat para magtanong at magsabi ng opinion. Excited na kami na makasama kayo sa adventure na to. Pero bago natin simulan to, ako si Jason at siya naman si Ben. Welcome sa inyong lahat dito sa Alpha. Sa bawat Alpha session, iba't ibang topic ang pag-uusapan. Isipin niyo ang mga bagay na pinaniniwalaan niyo at doon magsisimula ang conversation natin. Sa bawat episode, magkakaroon ng 3 short breaks for discussion. May bibigay kaming tanong na sasagutin ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Tapos pag-uusapan niyo na magkakasama. Starting point lang ang mga tanong namin. Pwede nyo dalhin ang usapan kahit saan. Yung iba medyo kailangan pag-isipan pero may iba din na icebreaker questions lang para lang may masimulan. Example, ikaw, Ben. Kung may 24 hours ka para gawin lahat ng gusto mo, anong gagawin mo? Ako may naisip na. Teka, pwede ba magsama ng friend? Kahit ilan ang gusto mo. Teka, unli budget ba to? Naman, unlimited funds. Unlimited funds? Parang hindi ito magandang idea. Kung pangit, pili ka ng iba. Okay, new idea. Ako? Gusto ko makipaglaro sa Tigers. Ito, masastig pa. Tatalon ako sa helicopter. Nice. Naka-snowmobile. Okay. Pababa ng bundok. Nice. Tapos bangin. Parachute? Woo! Perfect landing. Hirap ah. Bibili ako ng maraming damit. Tsaka travel. Skydive. Una yun, skydive. Isasama ko family ko, isasama ko friends ko, tapos bibili ako ng island. Baka mag-rent ako ng isla para sa akin. Aayahin ko siguro yung iba kong mga tropa. Nakayat, tapos may mga babae din. Una sa lahat, bibili ako ng PS4, bro. Magde-Disney World? Pupunta siguro ako sa iba't ibang mga art museum. Well, fashion designer kasi ako, so posibleng gumawa ako ng show sa Copenhagen or kung saan mang lugar. And then, magpa-party kasama yung mga super sikat na fashion people. Kung meron lang kaming 24 hours at Kakain maraming lang pera, kami. magpo-food trip lang kami. Busy ang buhay. Bawat araw, sobrang dami ng mga nangyayari. Sa loob ng 24 hours, marami tayong tinatanong sa sarili natin. Gaya ng anong masarap kainin, anong isusuot ko, sino kaya masarap kabanding. May malalim din tanong gaya ng anong gusto ko maging paglaki ko, sino mapapangasawa ko, saan ako titira. At paminsan-minsan ay tatanong natin sa sarili natin ang ganitong mga bagay. Katulad ng, ba't ako nandito? Ano bang purpose ko? Ano pang meron sa buhay bukod dito? Ang totoo niyan, marami tayong pwedeng puntahan para masagot ang malalaking tanong sa buhay natin. So, sa Alpha, gagawa tayo ng space para mapag-usapan sa paraang open at honest yung mga ganong klaseng tanong. Iba-iba ang bubuksan naming topic ni Jason per session. Mag-uusap tayo sa isang Christian perspective. Alam ko sa pagbanggit pa lang ng salitang Christian, may tanong na kayo agad. Baka naisip nyo, paano kung ako lang ang hindi naniniwala sa ganito? Paano kung di ako Christian? At kung ikaw to, tama ang pinuntahan mo dahil dinesign ng Alpha para sa mga taong hindi tinatawag na Christian ang sarili nila. Alam niyo, nung maliit pa ako, wala naman akong pakialam sa church or sa Christianity. Wala lang, para sa akin kasi ang boring niya. Puro matanda lang nandun. Kumakanta ng old songs, nagbabasa ng books at sabay-sabay nagtsatsaa. Hindi ko na-imagine ang sarili ko bilang... Masarap mag-tea. Oh, sorry. Nabanggit mo kasi yung tea kaya naalala ko yung trini ko na ice sweetened green tea na may halong konting lemonade.
Mukhang masarap yun. Sobrang refreshing niya. Oo Saka nga. yung... Tito mo ba nakuha? Saan? Oo, dito lang. Quiet! Nung una ko na-encounter ang Christianity, hindi pa ako sure kung totoo ba talaga siya o hindi. Kung may sapat ba talagang dahilan para maniwala sa ganitong bagay. Isa pa, hindi ko rin nakita kung ano ang relevance niya sa buhay ko. Tinatanong ko pa nga dati kung anong kinalaman ng kwentong nangyari 2,000 years ago sa ibang bahagi ng mundo sa buhay ko sa present time. May nagsabi noon na sa puso natin, meron tayong tinatagong happiness bucket na gusto nating laging mapunan. Para siyang ganito, kung meron lang akong maraming pera o mga bagong damit o magandang girlfriend, maging happy na ako. O kung mas okay sana ang grades ko, o kung mas malawak ang connection ko, o perfect ang trabaho ko. Sigurado makukompleto na ang buhay ko. Pero kahit anong dami ng mga bagay na iligay natin sa happiness bucket natin, parang may kulang pa rin. Kahit napapasaya tayo ng material things, ramdam pa rin natin yung feeling na higit pa doon ang meron sa buhay. Parang meron pa ring puwang sa puso natin. Meron tayong malalim na spiritual hunger na pilit nating pinupunan. Si Jesus Christ ang itinuturing na central figure ng Christian faith. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Para bang sinasabi niya na siya lang ang makakapuno sa puwang na yon. Siya lang ang makakaalis ng gutom natin. Noong mga 12 years old lang siguro ako, nagka-major nervous breakdown ng mother ko at syempre, na-hospital siya. Medyo matagal din siyang na-confine. At kasabay nun, naging alcoholic naman ang father ko. 3 kaming magkakapatid. Wala kaming choice nun kundi tumayo sa sarili naming paa. Naging parang sugat yung mga experience na yon. At gabi-gabi bago ako matulog, umiiyak ako. Sinasabi ko sa Diyos, kung nandyan ka man, galit ako sa'yo. Nag-decide ako noon na hindi ako papayag na maging hanggang gano'n na lang ang buhay ko. So nung mag-18 ako, pinangako ko sa sarili ko magiging milyonaryo ako by the age of 30. At nung mag-35 ako, natupad ko ang pangakong yun sa sarili ko. May company ako na merong more than 500 employees. May malaking bahay, magandang asawa, 2 anak. Kung may gusto akong puntahan, napupuntahan ko. Sobra-sobra ang pera na kinikita ko. Pero hindi pa rin ako masaya. Doon ko na-realize na meron pa ring malalim na kadiliman sa loob ko. May kulang. Dahil doon, napilitan akong tanungin ang sarili ko. Ano ba talagang meron sa buhay na to? May epilepsy ako. And for some reason, parang mas lalong dumalas ang atake ng seizures ko. Naalala ko nung time na yon, meron kaming kasambahay. Bonnie ang pangalan niya. At napakabait niya sa aming lahat. At Christian din siya. At isang araw, nakita ko ni Bonnie na mag-seizure. So tinawagan niya ang wife ko at sinabi niyang inutusan daw siya ng Diyos na ipagdasal ako. Ang naisip ko noon, wala namang maitutulong sa akin. Pero dahil gusto namin si Bonnie, so hinayaan ko siya. And for some reason, bigla na lang akong napaluha. Hindi ko alam kung bakit. Nagpasalamat kami kay Bonnie bago siya umalis. Kinabukasan, may nakausap akong kaibigan. Pareho sila ng church ni Bonnie. Tinanong ko yung kaibigan ko kung magsisimba ba siya bukas. Sabi niya, oo raw. Sabi ko, pwede ba ako sumama? Sabi niya, sige, walang problema, okay lang. So the next morning, nasa church kami magkatabi. At nung tumutugtog na yung worship music, biglang tumulo ang luha ko. Pinipilit kong wag maiyak pero walang nangyari. Grabe talaga yung iyak ko. Noong mga oras na yon, for the first time, naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos. Kulang ang mga salita para i-describe yung feeling ko nung malaman kong mahal niya ako. Talagang hindi ako makapaniwala. Buong buhay ko, kumakayod ako para maging mayaman. Para mapunan yung kakulangan sa kalooban ko. Yung kalungkutang dala ko araw-araw. At doon ko lang nalaman na mapupunan lang yung kakulangan na yon kung babalik ako sa piling ng Diyos. Lahat tayo nakaka-experience ng ganitong pagkasabik. At yung iba siguro hindi alam na ito pala yung nararamdaman nila. Sabi nga sa akin ng friend kong si Mark, pinunan ng Diyos yung puwang sa puso ko. Na hindi ko alam na nandun pala siya hanggang numpunan niya. Pagkatapos niya magkaroon ng relationship sa Diyos, doon niya na-realize na yun pala ang bagay na hinahanap niya. Pag naramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos, nagbabago ang lahat. Sabi nga dun sa isang song na napakinggan ko, mula sa pagiging black and white, nagkakakulay ang buhay. Bago lahat. Naisip ko lang, pwede kong i-play yung song. Sige. Baka lang gusto nyo. Okay. Nakasave sa phone ko. Sige. Play This Is Living by Hillsong Young and Free. Pwede bang iparinig din sa kanila yung kanta? Pwede? Okay. Pakinggan mo. Perfect. Waking up knowing there's a reason. Kapag nagluluto si Mama ng masarap na African food, Love ko ang food. Food, kadalasan. Gorditas. Kumain. Ano nga ba? Baka MJ? Babae? Mainly music. Baka mga babaeng nag-MJ. Pusa ko.
Gambo ang name Pag niya. nasa outdoors, Animals. Pinapasaya ako ng music. time with family, Pera. pinapasaya ako ng music. Animals. Sabi nila you can't buy happiness, pero pwedeng bilhin yung mga magpapasaya sa'yo. Shopping, Makasama siya. coffee. Pag merong ibang tumatawa. Nakakatuwa marinig, di ba? Lalo yung tao na Agree ako. kakaiba yung pagtawa nila. Yep. is living now. Baka yung iba ganito ang response sa Christianity. Good for you kung naniniwala ka dyan, pero hindi yan for me. Pero kung iisipin, merong mali sa ganung posisyon dahil kung totoo ang Christianity, importante siya sa ating lahat. Kung di siya totoo, di wala siyang may tutulong sa akin. Sabi nga ng author na si C.S. Lewis, kung di totoo ang Christianity, wala itong halaga. At kung totoo, napakahalaga talaga nito. Ngunit hindi ito maaaring magkaroon ng bahagyang halaga. Pinag-aralan ng mabuti ni C.S. Lewis ang ebidensya at nalaman niya na totoo ang Christianity. At hindi lang siya nag-iisa rito. In fact, marami sa mga may impluensyang scientists ang Christian. Sina Newton, Kepler, Galileo at Copernicus. At marami ring mga scientists ngayon ang Christian, gaya ni Francis Collins. Siya ang director ng Human Genome Project, isang project na gumawa ng mapa ng human DNA. Sa kinalakihan kong pamilya, hindi masyadong napag-uusapan ng faith o paniniwala. Isang professor of drama ang father ko at playwright ang mother ko. Kahit nung pumasok na ako sa college at pag-uusapan sa dorman tungkol sa religion, kapag 10 oras ng gabi, binabaliwala ko yon. Hindi ako makahanap ng dahilan para bigyan ng kahalagahan ang isang faith system. Una sa lahat, hindi naman ako pamilyar doon kaya hindi ko rin napag-iisipan. Nagkataon na doon sa medical school curriculum na napunta ako sa tabi ng mga pasyenteng may mga sakit. Isang araw, isa sa mga pasyente ko, isang mabait at matandang babae na parang lola ko na, ang inatake. May sakit siya sa puso. Nakaranas siya ng matinding pananakit ng dibdib habang binabantayan ko siya. Pero mabuti na lang. Nalampasan niya yon at sinabi niyang ang faith niya, ang tanging bagay na kinapitan niya sa sitwasyon na yon. Pagkatapos niyang i-describe sa akin ang faith o pananampalataya niya sa Diyos, tumingin naman siya sa akin. Hindi ako nagsasalita. Tinignan niya ako tapos tinanong niya ako bigla, ano ang pinaniniwalaan ninyo? Sa bandang huli, napilitan akong aminin sa sarili ko na dahil sa tanong niya sa akin, may bagay akong na-realize. Na nahanap ko na ang sagot sa pinaka-importanting tanong na kinakaharap ng mga tao sa mundo. Meron nga bang Diyos? At nahanap ko ang sagot na yon nang hindi man lang tinitingnan ng ebidensya. At naturingan pa akong scientist. Kung may isang bagay na dapat ginagawa ng mga scientist, yun ay ang magkaroon ng conclusion na base sa ebidensya. Para nakalimutan kong gawin ng nararapat. Ang akala ko noon isang alamat lang si Jesus Christ. Pero pagkatapos ko magbasa-basa tungkol sa kanya, isa pala siyang historical figure. Marami palang patunay at ebidensyang nagsasabi na totoo siya at ang mga tinuro niya. Kahit ang pagkabuhay niya pagkatapos mamatay, may ebidensya rin. At doon ko na-realize na pwede kang maniwala sa isang bagay at manatiling rational pa rin. Nung una, inisip kong lalakas ang paniniwala ko sa atheism dahil dito. Pero nagulat ako dahil ito pa ang nag-convert sa akin. Merong ibang nagsasabi na magkalaban daw ang faith at science. Pero actually magkatandem pa nga ang faith at science sa pagsagot sa iba't ibang klase ng mga katanungan. Nagbibigay sila ng explanations tungkol sa mundo na nagko-complement. Dinidescribe ng science ang mundo sa pamamagitan ng laws of universe. Faith ang sumasagot sa tanong gaya ng ba't tayo nandito? Ano ang purpose ng buhay? Tutulungan tayo ni na Jessie at Landry na mas ipaliwanag ito. Okay, so, ito yung cake na kakatapos ko lang i-bake kanina. Ibibigay ko to sa friend ko, si Landry. Ngayon, kung isang scientist si Landry at pinag-aralan niya ang cake, marami siyang masishare tungkol dito. Kung saan gawa yung cake, paano siya ginawa, pati na kung kailan siya ginawa. Pero may hindi pa rin siya alam. Hindi niya alam kung sinong gumawa ng cake at kung bakit to ginawa in the first place. Yung nag-bake lang ng cake ang may alam nun. Ako lang ang may alam na gawa ko yung cake. Ako lang ang may alam kung bakit ko siya binake. Ginawan ko ng cake si Landry dahil mahilig siya sa Thanks, cake. Jessie. Ganun din sa universe natin. Ang creator lang ang may alam kung sinong gumawa ng mundo at kung bakit ito ginawa. Dito sa Alpha, sasagutin natin ang mga tanong na may sino at bakit. Teka, ano bang magandang itanong kay God? Ilan pang planeta sa universe ang may intelligent life? Paano ba maging Diyos? Paano nag-start lahat?
kung ano itsura ng eternity? How much wood could a woodchuck? Hindi. Ewan ko. Hindi ko talaga alam. Kung bakit ang daming gera. Sino ka? Yayaman ba ako? Kung meron ng free will, pero alam mo na ang mangyayari, hindi ba may mali? Bakit ginawa mong sobrang hirap ang buhay ng iba? Nasaan ka? Magandang tanong yun sa kanya. Ang meaning ng buhay. Meron pa bang kasunod ang Good question. buhay Oo na nga. meron tayo ngayon? Meron pa bang next chapter para sa atin? Nag-iisa ka lang ba o marami pang Diyos na kagaya mo? Bakit siya gumawa ng mga lamok? Bakit? Bakit? Simple. Bakit, di ba? Isa sa mga pinakamahalagang sinabi ni Jesus ay, "Ako ang daan, katotohanan, at buhay. Ako lamang ang daan patungo sa Ama." Nung sinabi niya na siya ang daan, that means siya ang daan patungo sa isang matibay na relationship sa Diyos. Yung tipo ng relationship na binibigay sa atin, yung feeling na talagang mahal at tanggap tayo. Dahil si Jesus ang katotohanan, hindi lang head knowledge ang tinutukoy niya, kaya ng pag-memorize ng facts tungkol sa Diyos. May heart knowledge din. Ibig sabihin, personal lang katotohanan. Personal mong makikilala ang Diyos. Oo, yun ang difference ng may alam ka tungkol sa isang tao at yung kilala mo siya. Halimbawa na lang na hindi kami magkakilala ni Ben tapos finalo ko siya sa social media. Madali ko lang malalaman na sobrang tangkad niya. Magaling din pala siyang sumayaw. At average siya sa sports. At malalaman mo din na napakagwapo niya pala. Mahal niyang lola niya, proud siyang tito at ninong na rin at... Oo, tama. At kahit pa na busisiin ko ang bawat post ni Ben sa social media, head knowledge pa rin yun. Malaki ang pinagkaiba nun sa personal experience ng pagiging kaibigan ni Ben for the past 15 years. Gustong sabihin ni Jesus na possible natin makilala ang Diyos sa ganung paraan, na parang isang kaibigan. Kaya naman nung naintindihan ko ang bagay na to tungkol sa Christianity, nagbago ang lahat para sa akin. Akala ko dati walang relevance ang Christianity sa akin, pero baliktad na ngayon. Ito lang ang nagkaroon ng ganitong impact sa buhay ko, ang relationship ko sa Diyos. Sinabi rin ni Jesus na, "Ako ang buhay." Ang ibig sabihin, siya lang ang may kakayahang magbigay sa ating ng kumpletong buhay. Hindi magiging madali ang lahat, pero siya ang magbibigay ng meaning at fulfillment sa buhay. Isang buhay na hindi mo ikahihiya. Lahat tayo nakaramdam na ng guilt. Minsan false guilt lang. One time akala ko nga nagasgasan ko ang kotse ng brother ko. Pero nalaman ko Sandali later lang. on na... Diba talaga namang nagasgasan mo? Hindi. Ganito kasi. Pinutol mo ako eh. Yun nga, akala ko Sorry. nagasgasan ko. Kasi nabangga Okay. ko yung kotse. Nung chinek ko, sobrang napilitan akong umamin sa brother ko. Sabi ko kay Paul. Sabi niya, dati pa pala yung gasgas. Anyways, Whew. yun ang false guilt. Pero naka-experience na rin ako ng totoong guilt. Lahat naman tayo eh, dahil nagkakamali tayo. Pero ang good news dito, mahal pa rin tayo ng Diyos kahit na ganito. Bumaba sa lupa ang Diyos through Jesus para iligtas ka. At ako rin. Nung pinako siya sa krus, kinuha niya lahat ng guilt. Lahat ng kasalanan natin. Mga salita, mga naisip. Namatay siya para mapatawad ang mga kasalanan natin. At sa pagtanggap ng kapatawarang yun, nakukuha natin ng buhay na talagang kumpleto na. At yun mismo ang gustong ibigay ni Jesus sa ating lahat. Ang buhay na kumpleto na talaga. Ang best na buhay para sa atin. Hindi ko alam kung paano kayo napunta sa Alpha. Pero dito sa Alpha, pwede kayong maging totoo sa sarili nyo. Walang tanong na masyadong komplikado o simple. Pwede nyo sabihin ang gusto nyo. Pwede nyo questionin ang gusto nyo questionin. Nagaganap ang Alpha sa iba't ibang cities sa buong mundo. Sa mahigit 60 languages at mahigit 150 countries. Milyon-milyon na ang isinama ang friends nila para sagutin ang mga tanong natin tungkol sa buhay, faith at sa Diyos. At ini-invite namin kayo na sumama. Kung umabot kayo hanggang 70 years old, on average, dito nyo gugugulin ang buhay nyo. 20 years and 3 months ng buhay mo ang mapupunta sa tulog. 10 years and 5 months sa pagti-TV. 7 years and 6 months sa pagkain at pag-inom. 5 years and 9 months naman sa pagbibiyahe o pagko-commute. 18 months sa pagpila. At 6 months sa red lights. Nakaka-alarmang isipin na may ilan sa atin na mas mahabang oras pa ang mapupunta sa traffic lights kaysa pag-uusap tungkol sa buhay at faith. Meron ka pang approximately 570,000 hours sa buhay mo. At kailangan mo lang ng less than 24 hours dito sa Alpha.
Anong oras ang flight natin? 6. So, may 5 hours pa tayo. Anong gagawin natin sa loob ng 5 oras?